Magandang araw mga pasensya na po na wala yung signal natin. Kumusta na po kayo? At ngayong araw na ito, meron akong magandang i-share sa inyo. At kahapon pa po na nangyari, kagabi. Sa daming mga tao na bumibisita sa office natin, at ngayon din marami din mga tao, mag-celebrate tayo ng misa ng alauna po. At magbabasa muna tayo ng mga komento, mga kapatid, para ma-recognize natin ang lahat ng mga laging sumusubaybay sa ating programa dito sa Facebook at sa live natin. So sana nakapag samba na lahat, no? Dahil araw ngayon na linggo na. So si Vivian Vance na nanood sa atin sa Pagadian, at si Edito Mihurada sa saan ba ito, si dito sa Amerika. Si Tiri Abilian Abiwela nanood din sa atin. Si Ivy si Paz Martinez, si Janice, Sister Janice, no? Magandang umaga sa iyo, sa Jensen. At si Miguel Ramon Chan nanood sa atin. Si Judy Parilla Gomez, si Cristita nanood din sa atin, si Marlon, si Grits Calaura. So, ang daming nagko-comment mga kapatid. At si Time sa si Randy Katulano. So nawala din si Mirasol Cabanyes, Elmer Salaguste, si Nati sa Hulga Fuentes, si Judito Puliran. So tingnan natin, i-greet natin yung mga kapatid natin. Si Eva Habonilio Bubiar, lagi nanonood sa atin. Si Nati sa Hulga Fuentes, si Mirason Cabanyeles, si Ahab Trans nanood sa atin. Good afternoon, Father. May sacramental blessing ba? Tingnan natin, dahil mag-travel na tayo sa patungong Cebu this evening. May confession ba ugma dito sa Bugo City, Father? No. Hindi ko alam, kapatid, dahil yung pagpunta ko dyan ay talk lang. Walang magawa na iba. Empowerment lang sa mga tao. Si Rose Anbuotlao, hello Father Darwin, watching from Danao City, Cebu. Si Marisa Suto Palmero sa UAA, good morning Father Darwin. And Analo Ayud, sabi Rula, happy Sunday Father Darwin. At si Imi Kanyada Di Diyos, good morning Father Darwin, God bless. At si Gmar Pakuyo, hello Father Darwin, maayong buntag, ano sa imong schedule diri sa Camiguin, November 16 or 17. Ipo-post natin sa sunod na buwan po. At sa Cagayan de Oro din. Si Wing Gumapak, si Welan, hello Father Darwin, gitgano, maayong buntag. Si Ruth Urag Virgil, happy Sunday Father Darwin, God bless you and all the staff. Adila Balani, good morning Father Darwin, watching from Sabah, Malaysia. So ngayon, meron akong i-share sa inyo. Magandang experience natin kagabi po. Merong isang babae from Minglanilla, Cebu. No? Yung asawa niya ay manggagamot o mangtatawas. At yung mga family circle niya ay may occult involvement talaga. Lahat naman tayo ay contaminated dahil sa mga ninuno natin na kulang yung kaalaman, kulang yung katikisya, mga kapatid. So, ang nangyari, mga kapatid, hirap siya
may dala pa siyang oxygen dahil mahirapan talaga siya sa paghinga. Alam nyo ba kung ilang taon na yon? 15 years. Tama ba ko dong? 15 years, no? 15 years na. So, dependent na po siya sa kanyang oxygen. Meron siyang mini oxygen, maliit lang na oxygen. At nalilito yung mga doktor sa kanyang karamdaman. At pumupunta na din siya sa maraming mga albularyo. At kahapon po, nung deliverance natin, nakatanggap na siya sa mga sacrament of healing, confession, and anointing of the sick. Din katawan ni Kristo. And then, deliverance natin, alam nyo, grabe. Biglang nakuna ni Dulong Emil yung actual na deliverance. Sumisigaw siya. Grabe, sumisigaw siya ng malakas na hindi niya mapigilan. At alam nyo, bakit siya sumigaw? Dahil yung cross na nasa kanyang dibdib ay ang dahilan na sumikip lalo. Grabe, bumigat yung katawan niya, sumikip yung kanyang pakiramdam, yung kanyang puso sumikip. Sumigaw siya. No? Na grabing pagkasigaw. Mga almost 30 minutes siguro, pinipray ko siya. Kagabi pa ito nangyari from Minglanilla, Cebu. At alam nyo, grabe talaga. No? Matapos ma-deliverance, sabi niya, Father, kinuha na niya yung oxygen niya. Hindi na ako nahirapan sa paghinga. Hanggang sa pag-uwi nila, hindi na niya isinuot yung oxygen. Nilagay yung oxygen sa kanyang ilong. Hindi na. Maluwag na yung kanyang pakiramdam at hindi na din mabigat yung kanyang katawan. First time po yan. Grabe yung reaction niya. Sumisigaw, yung mukha niya ay parang nasira yung mukha niya dahil nag-react talaga siya. Literally nag-react. At nagulat talaga yung mga kasamahan niya. No? Sinabihan ko, siguro may natural illness siya, pero may preternatural illness din. Dahil grabe yung reaction niya sa prayer ng simbahan. At baka nandito pa sila ngayon dahil first time daw niya na gumaan yung pakiramdam niya. First time daw na meron siyang gamot. Alam niyo yung gamot niya ay Viagra. Iinom siya ng Viagra 1,000, no? Ang Viagra, yung isang Viagra 1,000 daw. So mahal na mahal. Pero ngayon ay malaking tulong daw yung deliverance prayer na kanyang natanggap. At sinabihan ko sila na so deliverance ninyo yung bahay ninyo at mag-self-deliverance ka rin. Sa pag-uwi mo sa bahay, baka maraming mga spirits doon na nakatira sa kwarto mo. At yan ang dahilan bakit nahirapan ka sa paghinga. Dahil meron kaming pasyente mga kapatid, sa Masagbayan din, na meron siyang hubak, asthmatic. Elementary pa po siya. Pagpunta niya dito sa office, nalagita siya. Hindi siya mabuhay without nebulizer. Yung deliverance natin, ang dami palang demonyo sa kanyang katawan. Nung ma-completely liberated na itong dalagitang ito, dahil high school, elementary pa siya, inatake na siya ng asthma. Inatake na siya ng hubak. Tagalog ng hubak, no? Nasa asthma, no? At alam nyo, completely, nung na-liberate na siya sa mga unclean spirits na sa kanyang, sa kanyang katawan, hanggang ngayon, hindi na siya nag-nebulizer. Hanggang ngayon.
So, ilang taon na siya nag-nebulizer. Katulad din dito sa sinishare natin na from Minglanilla, Cebu. Grabe yung, dahil isang grupo sila, bumibisita dito. Ilan yan sila daw? Higit sa 10. 7 sila. Na mga kasamahan na sabi ng pasyente, yung 15 years nahirapan sa paghinga, nahirapan sa mabigat yung katawan. 15 years na po yun na dinaranas niya, iniinda niya. At nagpasalamat siya sa Diyos dahil kagabi lang, nabigyan natin ng deliverance prayer. Grabe yung react niya. No? Nakatitig yung mga tao sa kanya dahil meron pang naiwan ng mga tao na hindi umuuwi. Nakita nila. At nag-exercise tayo, mga 5 yung ina-exercise natin kagabi. So, nakauwi ako dito sa office, mga 9 na 0 yun, no? 8:30. Yan, 8:30 po. So, meron din akong i-exercise ngayon, no? 3 or 4 siguro. So, araw-araw may bago po ng mga pasyente. So, ito po ay palatandaan, mga kapatid, na nag-overtime yung kaaway natin at tayo ay relax lang. So, sinishare ko sa inyo ito para dahan-dahan mabuksan yung ating isipan at ma-empower tayo. Ang pakay natin na magla-live ako, ma-empower yung mga pari, ma-empower yung mga dioceses. No? Salamat tayo dahil may nag-donate sa atin ng 1 hectare. At ang pangalan po sa lupa ay hindi sa akin. It should be given to the Diocese of Tagbilaran. No? At ang plano sana sa mag-donate ay ibibigay sa aking pangalan. Pero hindi yan maganda. It should be given to the Diocese of Tagbilaran. Dahil mawawala naman ako. Pero yung diocese ay permanent. Nandito lang lagi. So yung ministry ni Cristo, ang contribution natin ay mabalik yung ministry ni Cristo na matagal na nawala. At magtayo tayo ng malaki na chapel, magtayo din tayo ng malaki na mga dormitory para yung mga kapatid natin na walang matulugan, meron silang matulugan at makasave sila ng malaki. Lalo-lalo na yung mga mahirap na walang kaya na pabalik-balik at mag-rent ng mga mahal na mga upahan. So, makasave sila at matulungan natin. So nag-construct na tayo at walang problema yon dahil problema ng Diyos yon. Kanyang proyekto yan, hindi yan aking project. So, ang Diyos na bahala sa proyekto niya. Sa 1 hectare po, it is given to the Diocese of Tagbilaran. Nininaw na natin dahil maraming mga naggawa ng kwento against sa atin. So, it is given to the Diocese of Tagbilaran. It is owned by our church, not owned by Father Darwin. Hindi tayo magpakayaman dito sa mundo dahil iiwan natin ang ating kayamanan. Iiwan natin ang ating mga pera dito sa mundo. So, gamitin natin yan para sa simbahan, para sa ministry ni Cristo, para marami pa nating matulungan. Okay? At yan po ang isi-share ko sa inyo at magbabasa lang ako ng ilang komento dito sa YouTube din dahil hindi ko mabasa lahat yung mga comment ninyo. So, pasensya na po kayo, mga kapatid, ha? So, mamili na lang tayo ng mga mensahe na ating babasahin ngayon. Good morning, Father Darwin. Galing ni Marilo Mana. Thank you, Lord, for giving Father Darwin the gift of faith o kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita. Salamat, Sister Marilo. Very inspiring itong mensahe niya para sa atin. At si Frances Katumungha. Good evening, Father Darwin. So, nagbabasa ako dito sa salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars, ha? Si Robert
Roberto Tuico, magandang umaga at maraming salamat, Father Darwin. Walang anuman po. At si Federico Tan Jr. Good morning na tong tanan. Si user, ningon siya, good morning, Father Darwin, God bless. At so, ang dami nagko-comment mga kapatid. 193 comments sa isang video lang. Good morning, Father Darwin. Nalipay kaayo ang katawhan sa imo. Og adto diri sa Davao. God bless sa pag-adto diri sa Davao. Si Renil Data Buwasan. So, si Ronsky Sunyo. Ikaw na talaga ang pinakamasipag na pari. May salamat. For all I know, Father Darwin. Naway marami pang pari na kagaya mo na kayang panindigan ang tunay na simbahan at magkaroon din ng CFD sa national, hindi lang dito sa Mindanao. God bless po. So meron naman tayong pari doon, si Father Abby, at yung isang pari ay pinatay lang, si Father Richmond Nilo. Oo. So ang Tagalog para sa hubak ay hika. Salamat po. Si CHDS. Salamat Padre sa imong mga pagtulunan. Salamat sa mga tao nga nibalik sa Katoliko ug sa tinuod ni simbahan nga tinukod ni Kristo. So, alam ba ninyo na bawal yung proselytizing? Ano ba ang kalugan ng proselytizing? Na magbigay tayo ng mga material na bagay para bumalik sa simbahan or ano tayo ng magandang gawa para ma-convert natin yung mga ibang sekta. Hindi po maganda yon. So, dapat yung isiwalat lang natin yung katotohanan, sila nang mag-decide. Okay? So, sa pamagitan ng programa natin, merong isang inan na umiiyak sa harapan ko. Bakit? Yung kanyang anak ay na-converted na sa ibang pananampalataya. At sinabihan ko siya na huwag kang malungkot. Sabihin mo, advice mo sa anak mo dahil bawal naman mag-proselytize. No? Sinasabihan ko yung nanay na sabihin mo sa anak mo, hindi maganda yan na one-sided lang. Makinig ka sa pastor lang. Ang gagawin mo, i-invite mo din siya na makinig sa atin. Sa punto-punto natin. So, siya na mag-decide. No? Hindi ako mag-decide para sa kanya, hindi din ikaw mag-decide sa kanya. So, pakinggan lang niya yung pastor niya, pakinggan din niya yung pari natin. At siya na mag-decide. No? Alam nyo, yung na-brainwash na bata sa isang pastor, nung nakinig sa atin, no? Bumalik na sa pagsamba. No? See? So, hindi kailangan na magagalit tayo sa mga lumipat sa ibang sekta na brainwash lang po yan. So, anong gawin nila? Makinig sila sa pastor nila. Makinig din sila sa atin. At sila na bahala mag-decide. No? So, hindi natin sila pinipilit na bumalik sa simbahan. Dagdagan nila yung pagka-open-minded nila. Dagdagan nila yung pakikinig nila. Dagdagan nila yung pag-aaral patungkol sa Biblia, patungkol sa mga doktrina, patungkol sa history ng simbahan. Yan, lalawak yung kaisipan mo. Kapag Biblia lang at i-exclude mo yung history, hindi maganda yon, one-sided po yon. Dahil maraming mga katotohanan na nandyan sa history. Yan. Kaya nga, sa Job chapter 8 verse 8 sa Living Bible sa mga Protestante, read the history books and see. Anong sabi? Read the history books and see. Malinaw na malinaw po yan, di ba? Nagpapasalamat po sila dahil sa nangyari sa advice natin at bumalik talaga sa katotohanan ang kanyang anak. Sobrang lang galak dahil yung mga topic about larawan, mga saints, pinapasa niya doon sa messenger. At dahan-dahan po nalinawan itong batang ito at bumalik na sa pagsamba.
So, siya lang nag-decide. Hindi na ako nag-decide para sa kanya. Dahil yung katotohanan ay mabigat. No? Walang matalino na rason against sa katotohanan. Hindi yan mananaig. Basta, katotohanan po. So, magbasa na tayo ng mga comment at salamat. Maabot na ng 599 yung nagpadala natin ng mga stars. Salamat po. Salamat po. At si Ruth Urag Virgil. Happy Sunday, Father Darwin. God bless you on all the staff. Adila Balani. Good morning, Father Darwin. Watching from Sabah, Malaysia. Ay, salamat. At i-greet ko din yung Tagalantang, Valencia, Bohol. Lagi silang nanonood sa ating live. Okay? Kumusta po kayo? Mga Tagalantang, si Adila, si John Walter Riuha, nanonood sa atin. Si Jel. Good morning, Father. Imelda Bahan Kahate. Good evening, Father Darwin. God bless always. At si Nino Richie Malaki Cobillo. Good afternoon, Father Darwin. Si Sasi Kalamba Morala. Happy Sunday, Father Darwin. Dito naman tayo sa YouTube, mga kapatid. Daghang salamat si Mercy Dita Lonya. Daghang salamat, Father Darwin. Bisita ka mo sa Turil, Davao, at ako kaayong pasalamat ikaw ipadala sa Diyos nga nahibaw na mo nami sa kamatuuran. Ako ay suon iya mata, sige kasakit, iya gihaplasan sa holy oil, nawala ang ngulngol, sige luyloy ang sakit. Thank you, Jesus and Mama Mary. Father Darwin, daghang salamat. So, gumagaling daw yung mata niya. So, grabe yung holy and exercise oil. Nandyan yan sa Biblia, mga kapatid. Saan yung Biblia ko? Nandito. Nabasahin natin. Ang Mark chapter 6 verse 13. Ito nakasulat, mga kapatid. Pakinggan ninyo. Yan ang ginawa ng mga apostoles. Mark chapter 6 verse 13. Ito ang nakasulat, mga kapatid. They drove out many demons. So, ang daming demonyo pinalayas nila. They drove out many demons. And they anointed with oil. They anointed with oil many who were sick and cured them. So, maraming mga sakit na pinagaling. Corazon Budayos. God bless, Father Darwin. Thank you for your goodness. Maraming salamat din. Si Rosalie Rolio. Wow, taga Dirico Padre. Sa turil mo ni mga video na to. Bless us all, my family member, Father. Thank you, Father Darwin, og sa tanang kaparian watching here from Japan. Nandun sa Japan si Rosalie, mga igsuon. Si Evangeline Lim. Thank you and God bless you always, and company more power. Si Lirinar. Thank you, Father Darwin. Daghan ko nakatunan sa imuha. God bless po, Father Darwin. Salamat po, mga igsuon. At si Alicia Ramos. God bless, Father Darwin. Sana lahat ng pari katulad mo. So, yan ang rason na bibisita tayo sa mga lugar para ma-empower natin yung mga kaparian natin, yung mga mahal natin na mga kasamahan. At si Biniran Dalingbawan. Sarap makinig kay Father Darwin. Sana may subtitle para maraming makaintindi at mabless. Salamat po. Patnubayan ka nawa lagi ng ating may kapal. So, huwag kayong mag-alala dahil nandito naman tayo sa live. Tagalog naman nito. Huwag kayong mag-alala. Sa mga Visayan speaking area, magbibisaya. No? Si Rubski Onyo, hoping, Father, na makapunta po kayo sa Jensan o kaya Malungon, Sarangay. Sa amin bilang Katoliko na madali na malinglang dahil kulang sa kaalaman at makalingaw at the same time makahatag kag na kung learning sa among Father, basta ikaw maghatag og homily. Salamat kaayo, igsuon. Pasensya na po, wala yung signal, wala yung signal. Dahil malakas yung ulan dong, malakas, no? Si Felipe Barrientos, God is good all the time. Holy Spirit, Sacrament, healing.
Our Jesus, Roman Catholic, no, si Felipe. At si Janet Domondon. Salamat, Father Darwin Gitgano, sa pag-adto nimo sa Turil, Davao. Maayo unta, Father, nga makaadto ka unta sa Tagum City para pagsangyaw sa mayong balita o pagtinaw sa simbang Katoliko. God bless you always. So, in God's time po, punta tayo dyan. In God's time po, in God's time. Dapat may approval sa obispo at sa inyong parish priest po. Si Nina, parang puno na din next year po ang mga speaking engagement natin. So, ito po ay palatandaan na uhaw po. Pero huwag kayong mag-alala, nandito naman tayo sa live. Kung hindi pa ako makapunta sa lugar ninyo, nandito naman tayo sa live. Ginagamit natin ang social media para ma-empower natin ang daming mga tao na sumusunod sa ating programa. Okay? Huwag kayong mag-alala. All is well. At patuloy tayong magbasa sa mga magandang komento sa ating mga kapatid. Si Nancy Valenzuela. Magandang araw, Sister Nancy. Maraming salamat po sa Diyos sa pamagitan niyo po, Father Darwin, dahil sa marami kaming natutunan. God bless you po, watching from South Korea. Kahit hindi pa tayo nakarating sa South Korea, nakarating na tayo. Sa pamamagitan ng social media po. Si Franz Vier ay uunta makaanhi podcast sa San Pedro Church, Davao City. So may plano sila this coming January kung ma-finalize yan sa mga nag-invite, mga kapatid. Mayong pag-abot, Father Darwin, amping pirmi, ipanalanginan ka sa labang makagahom sa matagigayon, nga aduna kay mahatagan o katinawan. So, salamat kayo, igsuon. O si Pazabing, thank you, Father. Ikaw ra ang naghatag o maayong pagpasabot kanako. God is good. Ikaw ang instrumentong nagpadala sa Ginoo. Salamat kayo. O si user, lagi ito nagko-comment si user. God bless you po sa inyong team. At sana gabayan kayo lagi. Sana punta kayo sa Zamboanga City because you're a gift of the Catholic Church. You are a gift of the Catholic Church. Please, Father Darwin, arisad mo diri sa Zamboanga. Magbisita. Pukon kung dunay mo invite sa ato. At pusang itim. Galing mo, Father. Nanood lagi ako sa iyo. Taga Zamboanga, si Bugay po ako. Ang dami kong natutunan sa iyo. Salamat kayo, igsuon. Daghan kang nakatunan sa mga kamatuuran sa ato simbahan. So, magbabasa ako ng mga comment at din mag-share ako ng ilang mga experiences para ma-empower tayo lahat. Okay? Yan ang pakay natin para ma-inspire tayo, mga kapatid. Buligan ka sa palagi sa Ginoo, Father Darwin, ang pinakamasipag na pari sa tanan, unta mahimamat ka namo balang araw na. Si Josefina Tumali. Salamat, Josefina Tumali. 2 minutes na lang para sa sunod naman mag-live tayo, ha. Baka may time ako mamaya mag-live ako. May i-share ako, madami ako i-share sa inyo na isa-isa lang yung para ma-inspire kayo lalo, okay? Si Pabling Bustamante. God bless po, Father Darwin. Taga diha ko sa Turil, sa Mulig, San Vicente Ferrer. Praise the Lord, Father Darwin. You are the messenger of God for knowing the truth that the only church is founded by Jesus Christ, one holy Catholic Roman Church. Okay. Si Ching Bantayan, very nice, super ganda ang mga salita mo. Praise God. Salamat, Ching. At si GC Meets TV. Daminaw tang tanan para atong masamtan kay daghan pa kaayong nahisalaag hinaot nga mamalik na mo sa atong simbahan isip Katoliko. God bless always, Father, watching here in Lapu-Lapu City. Salamat, igsoon. At si Nelia Cuballes. Good morning, Father Darwin. Sana makapunta ka sa amin sa Tandag. Meron kaming Divine Mercy Apostolic gathering this
coming December 1 and 2. Sana the in charge of this gathering invite you and your team. God bless you po. So, puno na yung first week ko. Sa December lang ako lalakad. Si Janet Domondon, daghang salamat Father Darwin, God bless you. Si Rosalinda Muring, keep safe always Father Darwin, and hipod diri sa Santa Cruz Davao del Sur. Father, bisita hipod mi diri. Kung itugot sa Ginoo igsuon, nganong dili. Si Rodilyn Digamo, thank you kaayo mga taga Turil Davao. To all of you nga ni attend, are lucky and blessed nga nakita ninyo si Father Darwin, God bless you. So, ang daming uma-attend sa Davao, no? Mga 8 to 10,000 daw yon. So, salamat sa inyong pag-invite at punong-puno na po siguro this coming 2024 po yung mga speaking engagement natin. Pero, huwag kayong mag-alala. Nandito naman tayo sa live. Lagi naman tayong mag-live para sa inyo po. Lalo yung nasa malayo po at walang access sa mga lugar na mabisita natin. So, sa pamagitan ng ating live at sa Punto per Punto, subscribe kayo po sa Punto per Punto natin, YouTube channel. Dahil ang dami nyo matutunan. Araw-araw po nagsishare po tayo. Basta okay lang yung schedule natin at okay lang yung ating oras at ang ating katawan din. Dahil dapat din tayo magpahinga para sa inyo. So, kung malubat tayo, pahinga lang, no? Para ma-full charge naman sa pamagitan ng dasal at sa inyong panalangin para sa team namin. Fight Team Maria lang. Tatak safety with a humble heart. God bless po!